What's up mga boss? Welcome sa channel natin, QuickBooks Pinas. So this channel is dedicated para dun sa mga gustong matuto ng QuickBooks tutorial. So especially dun sa mga bookkeeping journey, kaka-start pa lang. So this channel is para sa inyo mga boss. So meron tayong mga modules na binibigay dito every video para meron kayong pagpraktisan. And dun sa mga tinuturo sa mga online courses, pareha lang din naman sa mga tinuturo natin dito sa channel natin. So let's go! Okay, so ang content nga pala natin ngayon is tuturuan ko kayo kung paano mag-import ng data dito sa ating suppliers data. So, ito palang suppliers data natin is para ito sa mga account payables natin. Isa sa mga way para ma-manage natin yung mga account payables. Ibig sabihin, yung mga babayarin natin na mga clients. So, iba din yung mga i-receive natin ng mga sales is ang tawag doon is account receivable. Ito is part ng account payable transaction natin. So, kailangan natin itong input sa system. Ayan, para meron tayong record sa client. So, kung meron na kayong QuickBooks account, punta na kayo sa QuickBooks. Okay. So, ang gagawin natin is dito tayo sa gear icon. Ayan, kung makikita nyo. Click nyo yan, tapos dito kayo sa import data. Okay, so, dito tayo pupunta sa suppliers. Ayan. So, kung nakita nyo yung previous video natin, tinuruan ko kayo kung paano gumawa ng import data gamit yung customers. Ito naman si account receivable. Dito tayo sa account payable, which is suppliers. So, click nyo lang yan. Tapos, i-click nyo itong download a sample file. So, ayan. Ano lang natin to. Ayan. So, minimize ko lang yan. Then, ito yung download natin na sample format galing kay QuickBooks. Ayan. So, open lang natin to. So, makikita nyo, ito yung sample format ni QuickBooks. Ito yung dapat i-fill in natin ng mga data. From name to dito, tax ID number. So, kailangan natin lagyan ng mga information yan dyan. So, i-delete muna natin to kasi hindi natin to kailangan. So, lakihan ko lang yung cells para ano siya, mas visible siya. Gawin ko tong 25. Ayan. So, saan tayo kukuha ng data is ito yung ililink ko sa ano natin, YouTube description para i-download nyo. So, gumawa tayo ng data para pag-practicean nyo, no? So, ito yun. Minimize lang natin to. Ayan. Tapos, open natin yung isang file. Ayan. Ayan. So, basically, ganun pa rin yung gagawin natin. Purely copy-paste lang to. So, eto si name. Ilagay natin dito si vendor. Ayan. So, copy-paste lang natin yan. Yan, dito. Paste mo lang yan. Tapos, dito si company, ilagay natin si company sa kabila. Yan, ilagay natin si company. Paste natin dyan. Ito si email naman. Kuha tayo ng email data dito. So, ayan. Ayan. So, basically, copy and paste lang ito. Parang data entry lang mga boss, no? So, kapag meron na kasi kayong, especially pag bookkeepers na kayo meron kayong client ibang bansa, pag-establish na yung kanyang account, QuickBooks account, meron na yung mga data. So, ito, gagawin nyo lang kapag kakasimula pa lang ni client ng kanyang account. So, kayong magse-set up. So, ito yung mga gagawin nyo. Sunod naman itong si phone. So, hanapin natin ito si phone. Saan ka ba si phone? Ayan. So, meron siyang detail dito. Hindi nga lang lahat. Lagay natin si phone. Susunod itong si mobile. Meron bang detail si mobile dito? Wala. Susunod si fax. Hanapin natin dito si fax. Ayan. Copy-paste lang natin yan. Susunod si website. Hanap tayo dito, website. So, walang website. Wala. Natin yan. Susunod dito is si street and city. Street and city. So, copy na natin itong dalawa.
Ayan. Street and city. Sunod si province at saka si postal code. Dito tayo sa province. Dito tayo sa province. Ibig sabihin yan state mga boss ha. So, copy nyo lang yan. Sunod si postal. Ito. Si zip. Ayan. Susunod si country. Ayan. Dito tayo. Country. Susunod si opening balance. So, meron kaya tayong opening balance dito. Hanapin natin. Ayan, 0. Parang 0 ata lahat. Ayan, so 0. Susunod itong si date. Date. Hanapin natin dito si date. Ayan. So, kung napansin nyo, magkaiba yung kanyang format. Anyway, copy pa rin natin yan kasi magpa-prompt naman si QuickBooks Online kung ano ang tamang format na ilagay natin sa system. Date. Ayan. So, sunod, tax ID number. Meron ba tayong details kay tax ID number? So, wala. Ayan. So, minimize lang natin yan. Ito yung ano natin ginawa. So, ang gagawin natin dyan is i-save lang muna natin yan. So, click nyo lang yung yes. Tapos, click nyo yung close. Gagawin natin, punta kayo sa QuickBooks ulit. And then, browse nyo. Tapos, hanapin nyo yung ginawa nyong file. Sinave nyo na file sa QuickBooks. Yan. So, hintayin nyo lang mag-ilaw itong next. So, click nyo lang yan. Tapos, kung napapansin nyo, may mga tab dito naka-check. Meron namang wala. Yung mga wala, yan yung mga details na wala tayo. So, kaya no match yung nakalagay. Halimbawa, yung mobile, walang details doon tayo, kaya no match. Same din dito sa website, walang website doon, kaya no match. Same din dito sa tax ID number. Okay, so click nyo lang itong next. Okay, so, ayan. So, gaya ng sinabi ko, yung previous video natin, kapag import tayo, kapag meron tayong red dito, ibig sabihin yan, may mali dyan. Ayan, so i-point nyo lang yung pointer at saka lalabas yung ano yung mali. So, sinasabi dyan, date must be in, year, month, at saka date. Okay, so since marami yan, actually pwede mo naman yung i-edit yan isa-isa, pero ano siya medyo ano siya, hassle kasi marami siya. So, ang gagawin natin dyan, edit natin yung entire file sa Excel. Siyempre, pasensya na mga boss ha kung medyo bulol ako. Ito talaga yung dila natin. Parang pilipit. So, sinasabi doon, dito na year, month, tsaka date yung format. So, ibahin lang natin to dito. Year, month, at tsaka date. Format nyo lang yan. Dito kayo sa number, dito kayo sa date. Year, month, at tsaka date. Ayan. So, ibahin lang natin to year. 24, month, tsaka date. So, copy lang natin to. Gawin natin to sa lahat ng cells. Ayan. Save nyo lang yan. Save ulit. Click nyo yes. Tapos close nyo. Dito naman, close nyo to kasi mag-upload tayo ng bagong file. Do you want to leave without saving? So, yes lang. Tapos, balik tayo sa suppliers. And then, browse ulit. Tapos, eto, QuickBooks yung sinave natin kanina. And then, click yung next. So, yan yung kanina, explanation ko kanina. Tapos, click next. Ayan. So, makita nyo, hindi niya nakapula tong date. Ayan. So, that means kung wala nang pula mga boss, good to go na tayo. So, click nyo itong import. Ayan. So, nakikita nyo, 35 of 35 suppliers successfully imported. Now, ang tanong, paano natin malalaman kung yung in-import natin na suppliers data is andito na sa QuickBooks? So, ito yung example. Halimbawa, gagawa tayo ng
Dito tayo sa suppliers. Ito yung mga listahan. Gagawa tayo ng expense. So, halimbawa lang, minimize ko lang to ha. Tapos, click natin itong si QuickBooks, yung ginawa natin Excel file. Ito halimbawa lang, si All Home. So, dapat kung mag-search tayo dito sa All Home, dapat andito sa QuickBooks. So, who did you pay? Search natin si All Home. Ayan, so All Home. Ibig sabihin, nandito si All Home. Ibig sabihin, successfully na nalipat natin yung mga list ng supplier sa QuickBooks. Ayan. So, yun lang yung ano natin, content nito. At least, nalaman nyo na kung paano mag-import ng data dun sa mga list of suppliers natin. So kung meron kayong natutunan mga boss and you find this video helpful, please consider naman po na mag-like and subscribe kayo sa channel natin para mas lumago pa ito at marami pa tayong matulungan ng mga tao na gustong matuto ng bookkeeping, especially sa QuickBooks Online. So kita-kits sa susunod na video natin mga boss. See you soon.